Sa tingin nun natin, nakaabot na dito kay Boying Remulla yung mga katagang kumakalat ngayon sa social media. Kantiin mo na lahat, wag lang ang anak ko. Dito sa video na to, butata na naman ho itong si Boying Remulla. Mantakin nyo, pati Meralco, dinibang yung mga kabalbalan nitong mama na to. At sa tingin ho natin mga kababayan, ngayon nag-sink in na sa utak nitong si Boying Remulla na yung binabanatan niyang Lian Leviste, ang gitna nun, Ligarda. Baka nakakalimutan mo, Boying Remulla. At dito rin ho pala sa video na to. Nako, matindi ho itong mga kababayan. Nagsalita na ho itong si Asidre. Hindi mo pwedeng ipangsambag yung katawan mo sa napipintong impeachment ng amo mo. Hoy, Asidre. Alam na ho kasi natin ang iniisip nitong bakulaw na to eh. Ipangsasambag niya katawan niya para mapigilan yung rumaragasang impeachment laban dito kay Marcos Jr. Hindi gagana yan, Jud Asidre. Pero bago yan siyang like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumahal sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga. Ito talagang si Jude. Oh. Hey Jude, kumusta ka na? Balita ko, paubos na daw pagkain dyan sa House of Representatives eh. Diba? Paubos na daw yung pagkain sa pantry kaya nakakayayat ka na. Ito, Asidre, sinabing anumang impeachment versus PBBM dapat nakabatay sa Constitution. Betrayal of public trust. Huwag kang mag-alala, Brad. Alam ko, abogado ka. At alam ko, yung trust at approval rating ni Marcos Jr., yun ang nagkukwento sa'yo na nakabatay sa saligang batas yung isasampang impeachment sa amo mo. Okay? Huwag ka nang humiga dyan sa House of Representatives para pigilan yung mga papasok na impeachment sa amo mo. Isa lang pala, hindi namin gagawin. Siyempre, sasali na ako dyan. Legal na paraan, hindi namin gagawin. Yung ginawa niyong kabobohan kay Bibi Sara na napakadaming impeachment ang isinampan niyo laban sa kanya. Ito isa lang. At yung mga survey, binabackupan kami dyan. Betrayal of public trust. Ano ba ang trust at approval rating na itong si Marcos Jr. ngayong mga panahon na to? Negative na. Wala nang tiwala ang sabay ng Pilipino sa kanya. At talagang doon sa mga naging galaw niya sa nakalipas na mga panahon na buwan, talagang pinagtaksilan niya ang sambayan ng Pilipino sa pagpirma niya sa maanomalyang 2023, 2024, 2025 national budget. Matinding pagtataksi lang ginawa niya sa sambayan ng Pilipino. Meron pa siyang nalalaman na binasa ko ang 4,000 pages ng GAA pero wala akong nakitang blanco. Si Raul. Wala naman kasi doon ng blanco, Brad. Yung blanco, nandoon sa BICAM report. Ikaw, na lang, pakikinig na nga lang, di mo nababasahin, hindi mo pa maintindihan, di ba? O kaya para sa'yo, Jude Asidre, ayusin mo yan, di ba? Ayusin mo yung mga tirada mo sa social media dahil alam mo ngayong mga panahon na to, wala nang mayang press con dyan sa House of Representatives na kung saan kayo nitong sila Ortega, Adyong, talagang nakikipagbardagulan. Di ba? Yung sigang-siga kayo dati. Asan na yung mga siga? Labas! Asan na yung mga siga? Labas! Walang nga kayo eh. Wala naman pala kayong bitaw. Akala mo talagang forever yung mga kayabangan nila dyan sa house, di ba? Yan ang sinasabi ko, di ba? May hangganan yung mga kayabangan nyo. Youngguls pa kayo nalalaman. Ngayon nagtiklupa nung napag-uusapan yung MOO, yung mga siraulo. Diba? Ang aangas ito mga to. Ortega, Adyong, sino pa ba? Gutierrez, Asidre. Marami sila dyan eh. Mga siga-sigaan yung mga yan eh. Ngayon, napag-usapan yung MOO, biglang tahimik yung mga gugong. Aulo itong mga to. Ito, halipat na tayo. Okay, ayusin mo ha. Huwag mong ipangsambag yung katawan mo dyan sa impeachment na yan. Anak ng tokwa. Hindi kaya ng katawan mo, Brad. Ako na nagsasabi sa'yo. Dito tayo. Ad hominem. Okay lang yan. Anak ng tokwa. Literally and figuratively. Anak ng tokwa, huwag mong ipang sasambag ang katawan mo. Eto na. Ombudsman Remulla, imbestigahan ang negosyo ni Rep. Leviste. Sigurado ka na dyan. Final answer mo na yan. Kasi balita ko, nung gumalaw na itong si Senator Loren Legarda, biglang tiklop ka. Alam mo, Boying Remulla, noong basura ka pa dyan sa Cavite, si Legarda na.
ang katabi ni Ligarda dati, si si Manong Johnny, nakipagsabayan sa mga dinosaur yun. Yung igangat mga technique at strategy, yung utak nitong si ni Ponce Enrile, naipasa dyan kay Loren Ligarda. Tsaka hindi natin may tatangking ma-impluensya yung ali na yan. Sa totoo lang ha, ako pagka iniisip ko kung sino yung pwedeng mga kausapin ng ali na yan, medyo malawak ko ang network nitong si Loren Ligarda. Kaya kung iniisip nitong si Boying Remulla, yung hindi ko naman sinasabi yung ibang mga ginigiba nitong si Boying Remulla, hindi malawak ang network. Diba? Pero dito sa isang to, masyadong obvious na yung motibasyon nitong si Boying Remulla para pahirapan o gawan ng kontrobersya itong si Congressman Lian Leviste, talagang nakabatay ho doon sa politika ng kung sino man ang nagluklok sa kanya. Yun ang ating nakikita. Ngayon, depende na yan sa ating mga kababayan kung anong nakikita nila dyan. Rerekta ho tayo ngayon sa report ng GMA News kaugnay dyan sa mga kabalbalan na yan itong si Boying Remulla. Game! Sa prangkisa ng kumpanya nito sa sektor ng solar energy na hindi anya inaprubahan ng Kongreso. Wala pang direktang sagot dito si Leviste, pero ilang oras matapos sa mga banat ni Remulla, nag-post si Leviste na magbibigay siya ng 2 linggo para sabihin na ng mga tao ang lahat tungkol sa kanya. Sasagutin niya raw lahat ito sa pagbubukas ng Kongreso sa Enero 26. Wala pa rin tugon ng House Committee on Legislative Franchises kaugnay sa pahayag ni Remulla. Wag. Ako sasabi sa inyo, wag kayong kukuha ng lead dito kay Boying Remulla. Parang kaso lang yan itong si Senator Joel. Mamaya ako dyan sa saganang mamamayan, pag-uusapan nila yan. Yeah. Tinanong ng GMA Integrated News ang MGen o Meralco Power Gen Corporation ang kumpanyang pinagbentahan ni Leviste ng kanyang shares sa SPNEC o Solar Philippines New Energy Corporation na itinatag ni Leviste. Sabi ng MGen, magkaibang kumpanya ang binili nilang SPNEC at ang kumpanya ni Leviste na nakakuha sa Kongreso ng 25-year franchise. Anong ibig sabihin nun? Fake news na naman si Boying. Hoy Boying, ayusin mo buhay mo. By the way, meron lang ho ako isang pakikiusap sa inyo. Kagaya, ako nagpapasalamat ako dito sa mga kababayan natin. Yung mga pinakiusap ko na subscribe, i-follow, at yung ibang mga channel na yan ay talagang napakalupit na yung mga engagement ngayong mga panahon na to. Saludo, maraming salamat. At ito mga kababayan, meron ho akong isa ulit ilalapit sa inyo. At sigurado ako dito, hindi na ho ako mapapahiya sa inyo dahil hindi ho ito puro kabalbalan lamang, di ba? Hindi lamang puro pera-pera, ika nga. O ito ho mga kababayan, ito. Nako, ito matindi ho ito mga kababayan. O ito na, ito ang lalapit ko sa inyo. Ito kasi kailangan ito ang kailangan natin. Nakita ho natin itong channel na to at nakita ho natin yung content niya. Malulupit ho mga kababayan. PH Gen Z. Ito na ho yung aabot doon sa kasi hindi ho tayo Gen Z, hindi ho natin alam yung mga mga lingwahe niyan di ba? Hindi natin alam mga tayo, boomer ho tayo Hindi natin alam. Kaya para sa mga kababayan natin, suportahan natin itong bata na to. Malupit. Mahusay ho sa mga punto de vista niya. Di ko na aalisin dito to kasi talagang malupit ho yung ano niya Higigit na ako para pagka kinuha tong video natin, at least pati sila ipopromote din nila itong si PHNC. Para sa mga kumukuha ng video natin, okay lang yan, nakala nyo, di ko alam. Alam ko yan. Nano-notify ako sa channel ko. Lahat ng kumukuha, nakikita ko yan. Okay lang yan, walang problema. Kumukuha rin naman tayo ng video, di ba? Walang problema yan. Palakpakan natin lahat ng kumukuha ng video. Eto, rekta mo tayo, tuloy natin. Pambihira ka, Boying Remulla. Anak ng Petrang Garapat. Ibang klase ka, Brad. Di ba? Ano na naman bang ka-fake news nito? Pantangin mo pati Meralco nagsalita na. Ibang kumpanya pala yun. Hindi yun yung tinutukoy mo. Sasagutin nitong si Congressman Leviste yan sa tamang panahon. Solar para sa Bayan Corporation. Kaya sabi ng MGen, hindi sila nakikinabang at hindi nakadepende sa prangkisa na nakuha ni Leviste sa solar energy. Ibang kumpanya po ito.
Ang MGen2 ay hindi kumuha or nagmamayari ng kahit anumang karapatan, pribileyo or interest na may kaugnay sa prangkisa ng solar para sa bayan. Bukod dito, ang mga negosyo at operasyon ng SPNEC ay hindi nakasalalay sa nasabing prangkisa. Sabi ng MGen, 22.25 billion pesos na halaga ng shares ang binenta ni Leviste sa MGen Renewables, ang renewable energy subsidiary ng MGen. Hinati-hati ang bayad at transaksyon nito mula dulo ng 2023 hanggang simula ng 2025, bagay na makikita sa disclosures ng SPNEC sa PSE o Philippine Stock Exchange. Naglabas din sila ng hiwalay na pahayag para linawing wala silang biniling shares sa Solar para sa Bayan Corporation na Nako! siyang nakakuha ng prangkisa sa Kongreso. Sa SPNEC lang daw sila namuhunan at ang pagbili nila ng shares dito ay wala naman daw nilabag na batas o regulasyon, lalo't sinuri at inaprubahan naman daw ito ng Philippine Stock Exchange at Security and Exchange Commission. Yung na nang inanunsyo ng Solar Philippines na isa pang kumpanya ni Leviste. Teka lang, sino ba may-ari ng Meralco? Sino pa ba mga kinakamti nitong si Boying Remulla? Search natin, Meralco owner. Alam to eh. Si Manny B. Pangilinan. Naku, yari. Manny B. Pangilinan. Dagdag sa mga binabalahura nitong si Boying Remulla. Sinungaling ka pala, Boying eh. Fake news ka pala. Nako, kagyat naglabas ng statement ang Meralco. So, yan sa mga aligasyon na yan netong si Boying Remulla. Kaya para sa mga government official, naku, wag ko kayo masyadong sakay ng sakay sa mga kabalbalan itong Remulla na to. Kasi itong mama na to, kahit 2026 pa lang, kabadong-kabado na yan sa pag-upo ni VP Sara sa 2020. Alam niya, alam mo John Vic, alam mo Boying. At para dito kay Ulikba, dito kay Tore. Tore, walang yaka. May kalalagyan ka talaga. Kala mo tapos na tayo, ha? Hindi ko makakalimutan yung sinabi mo kay Tatay Digong na pagka hindi tumayo, kakalad ka rin yan. Pagka binabanggit na, pagka yung mga sinasambit na yung mga kataga na yon, pagka gusto ko nandun ako. Tapos yung bahay nyo, hanap kami ng heartbeat doon. Kagaya ng ginawa mo doon sa Jose Maria College. Di ba? Hanap tayo ng heartbeat sa bahay. Siyempre, magtatago ka na nun, di ba? Hahanapin namin yung heartbeat mo doon sa sala nyo. Hindi natin alam, baka magtago siya at mga panahon na yun, heartbeat ang hinahanap, di ba? Mga kapulisan, kasundaluhan, di ba? Maghahanap din ng heartbeat. Hanapin natin yung heartbeat ni Tore. Na dahil sa mga ibinentang shares ng kongresista, hawak na ng Meralco ang higit 57% ng SPNEC, habang 18% na lang ang common shares ni Leviste sa kumpanya. Para sa GMA Integrated News. Maliwanag ho yun ha. Maliwanag ho yun na talagang matindi ho ang mga kapek nyo. Ngayon, ika nga in-depth ho tayo dito sa issue na to. In-depth ho tayo, in-depth. Kumbaga talagang tayo naman kasi, kumbaga, pagdating sa malalim ang pag-aanalisa, hindi naman tayo makakakana sa mga idolo natin dyan sa saganang mamamayan. Pero sigurado dito, hindi nagustuhan itong si Senator Loren Legarda, yung kayabangan itong si Boying Remulla. Hoy, Boying, ngayon, ilagay mo na yung lugar mo. Alam mo na kung saan ka pwesto, okay? Ilagay mo na yung ano mo. Ilagay mo yung sarili mo sa lugar. Di ba? Huwag mo. Hindi porket ombudsman ka, lahat ng kayabangan mo, maaari nang mangyari yan. Dito tayo kay saganang mamayan. Game. Ang ganda na nga uminit yung issue na yan, ha? Oo nga. Naglabas tuloy ng pahayag yung Meralco, eh. Oo. Hindi pala totoo yun. Na bumili sila ng Franchise. franchise. Oo. Kasama ba sa pag-uusapan natin? Mainit kayong issue na yan, Wala ha? dito mamaya ipahabol natin yan. Ha? Oo nga, oo. Yung tungkol kay Kong Lian Leviste. Oo. Di ba, mainit na mainit si Kong Lian dahil nagsoli siya nung di umano'y suhol sa kanya, di ba? Oo. Ilang Oo. daang milyon yun, ha? Puring-puri siya noon eh.
Aha. Pagkatapos noon ay naglabas siya ng mga iba't ibang Mga 3 to 5, 3 million lang. Hindi Agad naman lang, daan hindi- milyon. hindi daan milyon. Hindi. Oo. Kasi papauna lang daw yun. Initial Parang 3 to payment. 5 million. Sabi ni Kong Lian, barya sa akin yan. Ayun, Bibigyan mo ko ng... milyonaryo siya, no? Oo nga, oo. Bilyonaryo. Samantalang, nung Bilyonaryo naglabas na yan. siya at sinisiwalat na niya yung kung tawag na Cabral Files. Nako, yan na, ayun na. Files. Sapagkat mga kapwa niya kongresista pala, Oo. mga kasamaan pa rin sa kongreso, Ang nakalagay doon. Oo. Hindi na siyang bayani ngayon. Kontrabida na siya. kontrabida na ang dating Oo. niya. Yan po ang dapat na mapansin natin, mga babayan. Oo. Nakakalungkot na mas namamayani. Ito naman sa social media lang naman Oo. Kasi siguro maraming mga operator. Mas namamayani po sa social media ang kontra dun sa mga pagka-ibinubulgar ay yung mga mastermind sa flood control project. Marami kasing ano dyan Aanhin ko nga naman ang pera ko kung makukulong ako. Kaya nga, pagka ang mastermind na sa flood control project ang pinag-uusapan, lilipat na po. Oo. Babagsak na yung computer mo. Oo. Lilipat na ang usapan. Hindi naman ni obra na para may iba Mamaniobra. topic. Ano? Ang mangyayari, yung nagsisiwalat, yung Oo. nagtuturo, siya na ang kontrabida. Yan ang Yun ang problema. Ganun na nangyayari dito kay Congressman Liviste. Kaya tayo naiintindihan na natin kung bakit hindi ilinabas ni Cabral yung mga file na yan. Kasi imbis ho na kayo ba naman, Cabral apelido nyo, di naman Liviste at Ligarda, di ba? Hindi nyo kaya. Baka kung ano ipaimbestiga sa inyo ni Boying Remulla, di ba? O, naiintindihan nyo na siguro ngayon mga panahon na to, ako ngayon ko pa lang naiintindihan. O siguro ngayon mga kababayan natin dito, naiintindihan na kung bakit ngayon pa lang hindi ilinabas ni Cabral yung mga file na yan. Yari yung prangkisa, di ba? O, yun. istorya ho sa telenovela na ito. Oo. At mukhang yan ang nangyayari ngayon kay Congressman Leandro Libiste. Oo. Ano ha? Lahat na lang siya ang may kasalanan. Totoo. At ang iimbestigahan ngayon Siya. ay yung kanyang negosyo sa solar Yung kanyang energy. kumpanya. Oo. Ano ha? Saan naman kayo nakakita ng gano'n, di ba? At ang mag-iimbestiga pa, Ay, Nelson, sino? ay si Ombudsman Boying Remulla. Paano nangyari yun? Ang Akala bigat. ko ba may dapat dyan? Di ba priority? Priority ho natin ng flood control project. Bakit tayo lumilihis? Bakit? Pagka priority yan, naunahin natin, di Yun ba? na, tama. Oo. Resolvehin muna natin isa. Oo, at saka kasi magkakaroon nga ng isipan, nagbubulgar yan tungkol sa flood control project Oo. Ang dating yan, binubusaran mo bibig niya. Oo. Diba? Ay, huwag ka magsalita na kung ano-ano. Meron din kaming bala laban sa'yo. Parang kay Gutesa lang, di ba? Ayun, oo. Nung nagturo si Gutesa ng mga nangyari noon, alam nyo ba ang itinuro? Hindi, yung notary mo, ikukulong ka namin dyan. Yung affidavit mo yan, peki yan. Pati nagdotary sa'yo, peki yan. Ang maniniwala na lang dyan, una, kasabat ninyo. Pangalawa, hindi siguro siguro sanggol, di ba? yung walang buwag. Yung pinanganak kahapon, di ba? Oho. Pero teka lang, speaking of Gutesa, nasaan ba si Gutesa Ay, ngayon? wala na. Nasaan na si Gutesa? Wala na, lumantad. Oo. Nasaan na? Hindi, okay pa ba siya? O no? Wala ba tayong proof of life? Di ba? Hindi nga concern lang tayo. Bigla pumasok lang, di ba? Sabi siguro niya, nagsalita na nga ako, gusto niyo pa ako. Hindi kasi parang marami nagtaka ngayon. Biglang, mula nung, di ba, umuwi siya galing. Siya, biglang nabani siya, no? Nahanap-hanap siya ng mga kababayan natin. Yun nga akong problema dito. Di ba? Lahat na lamang na nagsasalita na kung saan nai-involve itong si Marcos Jr. Kasi yung sa Cabral file, sigurado, merong ES, merong House Leadership. Napakaraming acronym doon sa kasunod ng mga project. Wala nang problema doon. Tayo naman dito naiintindihan natin yun. Halimbawa ako, congressman ako. Oo, senador ako. Merong lumapit sa akin. Hindi. Linapit lang naman sa akin. At meron akong means para iabot yung mga dokumento papunta doon sa mga tamang tao. Akin nakapangalan yun. Siyempre, pagka ibinigay ko yan dito kay Cabral, sa akin niya ilalagay yan. Kung malapit pa ako sa Kaban, di ba? Malapit ako sa administrasyon. Kung ano man ang ilalapit mo, special kung proyekto yan,
kasunod yun ng pangalan mo kasi ikaw ang naglapit sa kanila. Doon sa mga ano na yun. Kumbaga siguro pang track lang yun. Record lang ni Cabral yun. Para matrace niya lang, ito kay ano to, kay ganito to, kay ganyan to. Pero walang masamang ibig sabihin yun. Kaso pagdating doon sa implementation, doon na ho nagkandaleche-leche. Doon na ho tayo nakakita ng flood control na wala naman pala talagang flood control. Hindi masama yun. Okay? Hindi masama yung pagiging yung pag-propose. Kasi hanggat maaari gusto ho nating abutin, arukin yung mga congressman na talagang meron at merong lalapit sa kanila. Gets ho natin yan. Ika nga wala ho tayong issue dyan. Ang problema ho dito mga kababayan during implementation. Kasi alam nitong mga congressman na to, kumita man ho sila o hindi sila kumita. Pagka yung proyekto na yon, kaakibat ang pangalan nila, meron silang problema. Meron silang problema. Kahit hindi sila tumanggap sa kontraktor. Naniniwala tayo, karamihan ng mga merong proposal na yan, tumanggap sa mga kontraktor. Kanto ko, project ko yan. Ako nga hanap ng kontraktor dyan. District engineer, akin yan. Akin yan. Diba? Tumanggap yung mga yan. Okay. Ang kinatatakot ho nito mga to, pagka naglabasan na yung mga yan, tapos ibinangga sa budget, sa GAA, doon ho tayo magkakaproblema. Pagka inisa-isa yung mga proyekto na yan, flood control, tapos makakakita tayo ng kanal, malaki ang problema natin dyan. Diba? Yan ho ang kinatatakot nitong si Boying Remulla. Dahil marami sa mga kaibigan niya dyan sa House of Representatives, malamang sa malamang, tinawagan na siya. Kaibigan, ano ibig sabihin ng kaibigan? Dati hong congressman niya si Boying Remulla. Sa mga hindi nakakaalam, magkakasama ho yan sila dati. Barbers, Remulla, Defensor, Marcoleta. Actually, Abante kasama din nata nila nun eh. Pero yan yung mga magkakasama noong 17th, 18th Congress dyan sa House of Representatives. Kaya ngayon, panigurado, marami hong tumatawag kay Boying Remulla, maraming dispatchahin mo na yan. At kailangan madibang yung mga dokumentong hawak niya na yan. Yung script ng ombudsman at script nitong si Vince Dizon, nag-swak na swak eh. Yung tipong, wala na, kailangan pang ma-forensic. Okay? Kailangan ma-forensic. Kailangan ma-imbestigan ng malaliman. Pagdating naman sa ombudsman, wala na. Sino pang magpapatotoo kung matotoo yung mga nakalagay dyan? Wala nang kwenta. Kumbaga sa ombudsman, walang bigat yung mga dokumento na yon kahit nagaling pa kay Cabral. Tama, mali? Yun ang ating interpretation doon sa mga sinabi nitong si Boying Remulla sa kanyang mga nakalipas na pronouncement kaugnay dyan sa mga dokumento na yan. Kaya ngayon, sa tingin ko marami na namang mananalangin na sana mamatay na yun si Boying Remulla. Pero tayo hindi ko natin pinapanalangin yun. Kailanman hindi ko natin gagawin yun. Kahit kay Marcos Jr. pa, hindi kung kasalanan niya sumobra siya sa pulburon, pumlakda siya sa Malacanang, wala tayong magagawa doon. Pero desisyon niya yun. Pero hindi ko natin pinagnanasahan yun. Hindi ko maganda yun mga kababayan. Huwag niyong panalangin na mamatay na etong si Boying Remulla at yan si Marcos Jr. Wag, hindi yung magandang bagay yan. Kaya para doon sa mga nalalangin na sana mamatay na si Boying Remulla, no. Big no. Hayaan niyo ho ang Diyos ng tadhana ang humatol sa mga kabuktutan na pinaggagawa ng mga individual na yan. Sa Senado, yun ang Pero ako naniniwala diyan sa mga ginagawa na yun ng ombudsman natin. Itong pinaka-kauna-unang ombudsman na pinaka-kinagagalitan ng sambayanan. Yan si Boying Remulla. Sobrang kinagagalitan ho yan. At naniniwala tayo, talagang darami na naman ho yung mga mananalangin na sana mamatay na yung si Boying Remulla. Pero hindi, wag. Ini-encourage ko kayo na wag nyo nang gawin yung mga bagay. Mali, no? Dapat. Dini-discourage ko kayo. Wag yung yung pag-sabihin ng mga ganyang klaseng bagay. Hindi maganda. Okay? Una't huli natin nakita si Gutesa. Nawala na, no? Mag-isip si Senador Marcoleta rin, hindi alam eh. Kung nasaan. Hindi rin naman niya... Tinatanong si Congressman Mike Defensor. Hindi rin niya alam. Hindi rin daw alam. Oo. Tapos kinausap daw ni Senador Ping si Marine Commander na sikat. Sino yan? Si Kirbin. Oo.
ipinahanap daw sa mga kapwa niya Marines. Oo. Hindi rin daw matukoy kung nasaan si Gutesa ngayon eh. Eh, hindi talaga po ituturo yun kung alam man nila, di ba? Pero buhay ba? Buhay. Ako naman matyak ko lang na buhay, masaya na ako. Hindi ko naman pwede sabihin patay na, Jen. Lalo hindi ko alam. Hindi natin check, ano? Sana magkaroon ng proof of life, ano? Kay, Parang gini, yung sana magpakita ng proof of life. Ang dating para sa atin, kinidnap. Kasi nanghihingi lang ng proof of life pagka kinidnap ang isang individual. Ngayon, ang tanong ho dito, ito bang si Master Sergeant Orly Gutesa, kinidnap po siya? At ngayon, hawak siya ng mga individual na pinipigilan yung naratibo na mapunta sa kanila yung usapin ng mga maanumalyang flood control project. sana mag-video man lang siya. Ako po ito, kasama ko po ngayon si Saldi ko. Kasama kami. Diba? Oo nga. Eh, tinan mo nga pati si Saldi ko, tumigil na, di ba? Oo nga, biglang Tumigil na muna. nangawala eh. Well, balik tayo kayo na. Balik tayo kayo. At karugtong nun, lahat naman yung nagtigilan, di ba? Tigil ang ICI, tigil ang Senate Blue Ribbon, tigil po ang lahat, tumigil po ang mundo. Ng flood control anomaly. Yung flood control anomaly. At pero ngayon, ang tinitingnan, sino yung mga... Una, tinanggal na si Miao. Di ba? Si Miao na nagsasalita din ng matitindi. Lahat nga. Natanggal na, nasuspend. Ayun nga. Kailan pa matatapos sa suspension ni Kong Miao? 60 days siya eh, 90 days. Parang this coming February, no? 60 days yata. 60 days. Yun. Balik na, Pebrero. Tapos ngayon, ang problema, fighter din talaga yung yung Congressman Libiste. At mukhang umalma na rin ang kanya nanay. Ganun ba? May sabi niya, kantiin niyo na lahat. Oo. Wag lang ang anak ko. Naku po. Nako, ewan ko lang kung totoo yung statement na yan ng Senadora Loren Ligarda. Bilang nanay... Ay, hindi. Maintindihan mo yan dyan eh. Nanay nga eh. Di ba? Totoo. Bagamat pati nga siya, nabanggit din ni Kong Lian, di ba? Yung nanay ko po, meron din namang insertion eh. Pero pinakamaliit nga lang na insertion, 1 billion. Nung tinanong naman si Senadora Loren, hindi ko nga alam na ba't ako nagkaroon ng 1 billion eh. Sino gumamit yan eh. Yun ang Kung ako dito kay Senator Loren Ligarda, dapat magalit siya. Bakit ginamit ang pangalan niya? Di ba? Wala naman pala siyang ganun, pero maya-maya meron pala siya. Maliho yun. nangyayari sa kasalukuyan, no, Son? Pero huwag kayong mag-alala. Ba? Hinahanap po si Gutesa, di ba? Oo, tama. Wala. Tapos si Nag-text na ba? Lian Libiste ay sinasadya hindi na rin yan. maka-emit dahil sa pagka siya nagsasalita, may kontrabanat no? Yun, oo. Eto na. Yan na. Meron pong bagong testigo sa flood control project. Bago ito. Ewan ko lang kung matitibag nyo to, Jen. Bagong testigo? Bago? Hindi pa ito may testigo eh. At hindi, ang problema, sabi ni Senador Ping, babalik daw sa January 19. Ang pagdinig ng Blue Ribbon tungkol, magsasalita ba sa Sa 19? Teka, ha? At ibubulgar niya yung Ay, hindi na doon. Ay, hindi sa na sa mga Senado? kaso na mismo. sa korte na Sa to. korte na. Bakit mabigat ito? Oo. Siguro yan, yung si Wawaw Builders, Arevalo. Sino pa? Si Alkitran. Alkitran. Hindi Alkitran yun. Si yun. Yung tinanong yung parang Bisaya, Oo. QID, QIQ. low IQ. Hindi. Ano pa? Kirante yun. Si Non pala, Kuya Non, sorry ha. Kuya Non Alkitran, yung ating palang kaibigan. Kirante. Hindi Kirante. Hindi. Si Kirante nga, hindi Alkitran. Hindi Alkitran. Hindi yan. Hindi si Kirante. Hindi. Bago? Alam mo kung bakit importante ang pagtestigong ito, nitong bagong testigo? Oo. Kasi may bali-balita na yung mga naunang gusto maging testigo, nagbabaligtara na ng kanilang testimonya, nagre-recant, Jen. Yun ang alam ko, pero hindi ko alam na may bago kasi yun daw Henry Alcantara at saka yung Bryce Hernandez magkakaroon daw ng recantation. Yun Oo. Kasi dito sa balita, itutuloy pa rin ang hearing, pero aalamin na lang kung may mga counter affidavits
na isinabmit itong mga testigong ito Oh. at lilinawin kung ano ang maaari nilang maging liability kapag ka bumaligtad sila sa kanilang mga dating sinabi. Kapag ka bumawi, wala Binawi na nila. Oh, Meron wow. daw pala yan eh. Oh. ang tindi nga ng warning ni Senador Ping Lacson, ang chairman ng komite. Ito warning dyan eh. Meron ba siya? Meron. Ay, pero hindi ko kakalimutan yung testigo sinasabi. Tinatakot na ba ni nitong si pangalan nito, nitong si Ping Lacson Boytago, yung mga babaliktad? Kasi naman, ako naiintindihan ko yung pagbaliktad nila sa totoo lang. Naiintindihan mo natin. Bakit? Kasi sa pilitan yan, mga kababayan, kita nyo naman, mag-aabot sa inyo ng tubig, yang si ganito, mag-aabot sa inyo ng papel, yang si ganito. Hindi mo ito nabasahin mo, basta yan ang statement mo. Di ba? Masyadong obvious ang pagmamaniobra at iyang mga galawan na yan, bababa sa kasaysayan na kung saan ang administrasyon ni Marcos Jr. pinilit nilang pihitin ng naratibo dito sa mga maanumalyang flood control project na to. Mamaya, sige. Ito malupit ho ito mga kababayan. Sigurado ako, pagdating sa pag-aanalisa ng mga Gen Z, yan ang malupit. PH Gen Z. Malupit ho yan. Ito muna, ito yung babala ni Senador Lacson, no? Oho. Sa mga, kayo ba, tumestigo? Oh. May itinuro kayo nung araw. Oh. Pero magbabaligtaran kayo. Oh. Ito ang babala ni Senador Lacson. Oh. If they will recant, Kung sila ay babawi, they may be liable for violating the law on perjury. sila ay posibleng lumabag sa batas may kinalaman sa perjury. Article Oh. 183 of the Revised Penal Code Okay. as amended by RA 115. Anong masakit? Perjury o grafted corruption? Hindi, tanong lang. Tanong lang naman yun, Senator Ping. Grafted corruption o perjury? 94, Okay. which raises the penalty for Plunder ba sa kanila? Plunder. perjury At itinaas pa ang parusa sa perjury to up to 12 years. ng hanggang 12 taon. Ano yung pagkakakulong? Oo. Ba? This is aside from a penalty of 1 million pesos Ito'y bukod pa sa multa na 1,000,000 piso. and per Sa tingin ko, naburyong lang tong si Alcantara. Sa tingin natin, yung mga nakakuha ng pera sa kanya dyan sa DOJ, inuhututan pa siya. Sabi siguro niya, wala na, ubos na. Magkano na ba naibigay ko sa inyo dyan? Una, wala, mahigit 100,000,000. Gusto niyo pa? Ayoko na, magre-recant na ako. Bahala ka dyan. Sabi niya siguro. petual absolute disqualification if the offender is a government official. Ayun, hindi na pwedeng manungkulan. Disqualify na sa anumang tanggapan ng gobyerno. Halimbawa, sina Engineer Bryce Hernandez, Oo. hindi na pwedeng Bawal na. bawal na silang Perpetual ano yan, no? Sa DPWH. Perpetual absolute disqualification. ayun nga. Ba? Ako naman, hindi ko naman malaman kung saan Ano ba nag-ugat ito? ha? Ito ang point ba ni Senador Ping Lacson ay para takutin yung kung mayroon man? Para wag bumawi. Gano'n. Para Akala ko bumawi. para takot. Babawi kayo Babawi. Kumbaga nakaabang na sa kanilang tabak ni Damocles. Oo. Hindi naman tinatakot ito. Hindi. Binababalaan. Binababalaan. Ayun, at least maliwanag. Kasi akala ko tinatakot eh. Tinatakot. At ito ay applicable hindi lang dito doon sa mga nagsasabing babaligtad sila. Ha? Oho. Kasi ang sabi sa pagbaligtad hindi daw totoo yung kay Villanueva. Oo. Kay Bong Revilla. Hindi daw sila... Lahat na senador Totoo. Oo, yun ang Yung mga babawiin tao niya na. eh. Problema, kung hindi ka kumita at hindi ka naglagay, ba't ka nagsauli ng 110 million? Baka iba ang ituturo. Hindi yung mga senador. Iba pinanggalingan nun. Iba. Ano yan, ghost flood control din, pero iba. Iba. Ibang pinanggalingan. Bakit Ngayon, hindi? yun po ay applicable pati kay Yusek Bernardo. Ako siya babawi Ang rin. problema, wala pa atang malinaw na salaysay si Bernardo no? Hindi, meron. Yung kasi sinabi, sinama nga siya ni Boying Rimulus, nung DOJ pa si Boying, ba? Oo, Sinama siya, tapos sa opisina. nagkaroon ng tawag doon, dagdag na Supplemental. affidavit eh. Oo. Meron, parang 2 beses pa nga ata eh. Paano yung sinasabi ni Senador Lacson na Oh. nag-deliver sina
Ayun, yung nakasakay doon sa Ay, armor nakasakay van. ng armor van. Wala pa naman yatang... Ay, pero baka naman Diba? si Jose Bernardo hindi babawi. Baka yung Bryce lang at saka yung Hernandez. Ayun ang sinasabi natin. Oh. Kasi ano yan, pagka, ibig sabihin, hindi pwedeng ang hindi lang pwedeng bawiin yung sa mga senador. Oho. Pagka nagbawian din, ito, hindi rin totoo itong sinabi ko rito sa ganito. Nako. Ay, di, okay lang yan. Hindi pwedeng gano'n, di ba? Oo nga. Bendalo yan. Hindi, pero ang gusto kong maliwanagan muna ngayon, Nelson, at kahapon pa hinahanap ko, may recantation ba talaga? Ayun nga. Wala pa yatang Wala pa ako nakikita, parang pahaging lang. Pahaging lang yun, ano? Parang wala namang direct statement na nagsabi sila na ganyan. Kasi kung may nagpalutang niya, may motibo yan, Nelson. Oo naman. Kasi hindi naman basta lulutang yung issue na yan, kung ganun-ganun lang ba yan? Ano, nilipad lang ng hangin? Ay, hindi nga. Imposible yan. Kung may nagpalutang ng ganyang recantation, ano ang motibo? Oho. At Diba? bakit, di ba? At bakit nga naman? At kung totoo nga na sila ay babawi, may saywar naman ng Senador Ping Lacson. Yun nga. Ang sabi mo nga, ay babala ito. Babala. Hindi yan panakot, ha? Hindi. Oho. Kasi iba yun. Kapag panakot, warning pala itong gusto nyo sabihin. Ayun. So gusto natin muna tiyakin, kung totoo nga bang babawi. Pero Nelson, kung mula, anong pesa ngayon? 12, no? 12. Tapos babalik sila. 19 ba? Tama ang pagdinig? Meron pang ilang araw na mamamagitan. Meron pang mga pwedeng mangyari siguro dyan. Ang nagsabi na magbabaligtaran yung mga senador, ay yung mga testigo dyan, ay yung abogado ni Senador Joel Villanueva. Na-interview yata siya, no? Kasi siya ang itinuturo, di ba? Oo. Sinabi, hindi, babawi po yung mga yan. Oo. Paano kaya niya nalaman, ano? Siya ba nakipag-usap? Baka may usapan nga. Ha? Nako. At dahil dyan, So laban bawi ito, oo, laban o bawi. kasi napapanood ko na ganyan, meron bulungan yan eh. So, babawi ka ba? Pagka bumawi ka, may premyo yan. Pag lumaban ako, doble yung premyo mo. Yun. Hindi, lalaban na lang ako. Pero pag lumabang ka, akala mo, kagat na, no? Di ka lang, bumawi ka muna. Kasi mas maganda ang premyo pag bumawi ka. May house and lot yan. Ano naman, Tapos 1 million pa. yan naman talagang, ang tawag dyan bargaining agreement. Ayun na nga. So, ibig sabihin talaga dito, Nelson, may nagpalutang at may motibo ng pagpapalutang ng usaping ito. Inilutang ng abogado. Oho. Palagay ko, ang kanyang motibo doon ay para sabihin walang kasalanan yung kanyang kliyente. Paano kung biglang dumating yung araw na, hindi ko kami, niloloko lang kami nung abogado, ba't kami Ayun ang mabigat doon. Matinding bait yun. Hindi sasabihin ng abogado yon kung walang basihan, di ba? Kasi mapapahiya naman yung kliyente niya at mismong siya. Hindi, kung maganda offer sa paglaban eh. Kasi di ba, again, yung sa palaro, na laban o bawi, pag maganda offer sa laban, huwag kang babawi, maganda offer eh. Maaari. Ano ba? Oo. Pero walang ganyan. Wala ba? Wala na kayong... Sinasabi ko, Oh. sige, bawiin nyo na kung babawiin yan. Oho. Kasi meron tayong testigong bagong lilitaw. Yan Eto na. baka ho. Kilala mo ba ito? Hindi ko nga nagdadalawang isip nga ako. Baka iniisip ko mabuti. Oo, kung sino ito. Kasi yung Cabral, wala na. Ay, wala na. Oh. Yun ang akala natin. Kasi Yun ang lumutang. I-expect ko sana na baka yun ang lulutang. Wala, hindi siya lumutang. Pero kung titingnan mo yung pagkawala ni Jose Cabral dyan, Oo. pwede mo pa rin sabihin 50-50 na totoong wala na siya. 50-50 lang. Meron pa rin 50% na meron pa. May Kahit duda tayo- pa rin. Ganun. Kasi ang daming Sa mga nagsasabing gurgur na yan si Cabral. Ano ho tayo dyan? Medyo diskumpiyado tayo. indikasyon na malay ba nila kung nakita natin lahat, di ba? O kaya may nakapagpatunay. Totoo. Kasi yung mga papel-papel na yan, madali na naman gawin di ba? Oo nga. Oo. At saka kung ako halimbawa yung pamilya, nakita, sige yan, patunayan ko na sa inyo, ito yan, no? Pwede. Sa halip na gano'n ang mangyari, hindi, no? Sila pa yung hindi ko pwedeng Tago tignan. lahat. Hindi ko pwedeng tignan yan. Kaya nga. Kaya tuloy ang duda ng tao. Tama ka, 50-50. Baka naman sa 19, biglang lumutang doon. Yun ang hindi natin alam, di ba? Baka paglaon ng panahon, biglang magsalita yan at may video, di ba? Oo.
Pero eto, Kasama si Saldico? Saldi ka. Ano Pero naman? malayo pa yan eh. Oo, ganun. Ito ang anuhin natin, present. O sige. Present. Oo. May testigo po sa pagdinig sa kaso ni Saldico. Ito yung sinasabi natin. Vital witness ba yan? Baka Vital naman ito. na pupuit-puit lang. Vital witness. 32, 24, 45. Wow! Vital. Vital sign yan. Statistics. Oo. Makabali-liig yan. Hindi. Sino yan? Testigo ito sa kaso ni Saldico at hindi mo alam dyan baka kung sino pang mga ituro nito. Ha? Baka magulantang ako dyan. Baka ha? pag itinuro, ang totoo niyan, si Saldico ay co-conspirator lang. Aba, At ito po ang talagang mastermind. natuklasan nila sa Cabral Files. O malay natin, di ba? Ba? O, sino ba yan? Kung ano mga test, mga ebidensyang hawak-hawak nito. Oh, naintriga na ako dyan, ha? Oo. Oh, Gusto mo ba siyang makilala? teka lang, may mga maglalakbay yata eh. Mamaya. Baka may mga maglalakbay muna. Nagulat nga ako, testigo yan. Eh, baka Marami pa- palang alam yan. Eh, baka ako pati magulantang din dyan, ha? Baka magulanta nga tayo dito. Pero teka lang, baka ako yung maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat. Kaya po ng barko, Roro, ferry. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. As always, hindi na naman ho tayo nabitin sa kwentuhan itong dalawang ginoo na to. Kaunay sa mga maiinit na kaganapan sa ating bansa. Saludo, Sir Jen at Sir Nelson. Mahalin ho natin ang Pilipinas.